breaking news. Si Martin Romualdez po ay nagpalabas na ng video. Okay? At yung video na yan, parang sinisisi niya na ang Marcos administration. Mukha yatang nagsisisihan na sila. Kasi po, nagdulot ito, una, yung nabalitaan natin na nahuli na si Zaldico doon sa Czech Republic, di ba, sa Prague. Ewan ko lang kung ano siguro ang mga pinag-usapan nila, ay biglang nagpalabas ng video itong si Martin Romualdez na parang hugas kamay siya. Ang video po ay patungkol sa flood control scandal na wala raw siyang kinalaman at parang sinisisi niya pa ang executive branch, which is ang executive branch po ay si Bongbong Marcos. Okay? So, marami po ang mga nagdududa ngayon na baka itong tatlo, si Zaldico, si Bongbong Marcos, at itong si Martin Romualdez ay hindi na nagkakaunawaan. Kasi po, ganyan mabubuking at mabubuking kayo kung meron talaga kayong ginagawa na masama. Okay? So, this is just the tip of the iceberg. Hindi pa natin alam kung ano ang hidden na istorya nito. Okay? Pero sa vlog na ito, ipapakita natin mismo yung mga highlights ng mga sinabi ni Martin Romualdez at i-analyze natin yan. Okay? Meron pa akong video na ipapakita sa inyo patungkol dito kay Martin Romualdez para maunawaan ng lahat. Okay? At pagkatapos nating panuorin ang video na parang sinisisi niya na yung Marcos administration, ay pakikinggan rin natin itong si Attorney Harry Roque kung ano ang kanyang opinion patungkol dito. Kasi po, parang hindi man ito sana mangyari kung wala talagang korupsyon. So, ibig sabihin, kung sinabi ni Zaldico na merong mga mali-maletang dinidistribute niya, tapos sinabi ni Martin Romualdez na galing sa executive branch, hindi sana siya i-blame dito kasi wala siyang kinalaman. So, meaning to say, at tapos ito pa si Bongbong Marcos, parang tinuturo rin niya si Zaldico. So, meaning to say, there is really a corruption. So, kung laliman ninyo ang inyong analysis, nakaikot lang sa kanilang tatlo itong kabalastugan na ito. Ang tanong dyan, sino ang nagsasabi ng totoo sa kanilang tatlo? Di ba? Tapos, ganito pa. Hindi ko maiintindihan bakit itong mga loyalista at mga dilawan bilib na bilib dito sa tatlo. Isa, Jamagno. Halos halikan pa niya ito si Martin Romualdez sa kanyang bilib kay Martin Romualdez. Tapos, dati ay bilib na bilib siya sa mga Duterte, kay BP Sara, umiiyak pa nga siya. Ngayon na pinakain siya ni Martin Romualdez, bigla nang nag-360. Ayaw niya si BP Sara. Sinabihan niya pang bobo raw si BP Sara. Ganyan ba? That is how money can control you. Tignan niya si Jamagno. Di ba? Wala siya, si Jamagno, wala siyang makukuha sa mga Duterte kasi walang pera sa mga Duterte. Pero dito sa mga mga tambaluslos, ang daming pera. So kahit prinsipyo niya, dinuduraan na niya. Kahit si prinsipyo niya. At I cannot blame Jamagno, okay? It's not only Jamagno, it's all itong mga vloggers ng mga bangag, itong mga loyalista, lahat sila mga bulag-bulagan. Alam nilang may anomalya, alam nilang may anong tawag diyan, may kabalastugan, pinipilit pa rin nila. So eto himay-himayin natin dito sa vlog na ito. Bakit nagkaganyan na sila? Panubog na ang barko kasi alam nila VP Sara is rising up and the three of them, itong si Zaldico, Martin Romualdez, Bongbong Marcos, who are very powerful in the first 3 years sa panunungkulan ni BBM, biglang bumagsak itong tatlo. Ito pabagsak na itong tatlo na ito like mo na at share para marami ang makaalam dito. At subscribe sa Don Mar TV para updated. Okay? Ito, panoorin natin itong highlights sa sinabi ni Martin Romualdez. Binira ni dating Speaker Martin Romualdez ang Marcos administration sa gitna po ng issue ng anomalya sa 2025 national budget at sa flood control scandal.
Makahulugan din ang pahayag ni Romualdez na marami raw siyang nalalaman tungkol sa kasalukuyan at sa dating administrasyon. Sa isa pang punto ng video message ng dating House Speaker, walang patumanggayang pinangalanan sina Zaldico at Senator Jesus Cordero. Giti Romualdez, hindi siya papayag na sa kanya ibunton ang lahat ng sisi. Nasa frontline, nabalitang yan si Marian Enriquez. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false. Nagsalita na ako Siyempre, sa tingin natin nagsisinungaling siya. Pero sa tingin ko nagsalita na siya ngayon kasi he is trying to go outside the country. Okay? Ang reason niya, pupunta siya sa Singapore kasi magpa-opera sa kanyang sakit. 'Di ba? Kita nyo na ang script. Para paulit-ulit, 'di ba? Ano ang script ni Zaldico? Bakit siya umalis ng bansa? Nagpapagamot. Diba? Ano ang script ni Martin Romualdez ngayon? Magpapagamot. So, Martin Romualdez, wag nyo kaming taong bayan, wag nyo kaming ipasok sa mga bulsa ninyo. Hindi po ganyan kami kabobo. It's a good thing. Why? Si Boying Rimulya ngayon, hindi siya pinayagan na umalis papuntang Singapore. Sabi ni Rimulya, wag ka munang umalis kasi plano pa namin kayong kasuhan. Huwag kang umalis kasi may inihahanda kaming kaso sa inyo. Ngayon, nagsasalita na siya. Kasi wala siyang choice Wala siyang choice. Hindi siya pinayagan. So, nagsasalita na siya ngayon. Kasi, nagdududa ang taong bayan na ang pag-alis niya sa bansang ito ay parang mag-iiskapo sa kanyang kasalanan. Yan ang yan ang tingin ng iba. Iba-iba tayo ng opinion. May naniniwala kay Martin na wala siyang kasalanan. Meron ring naniniwala na malaki ang kasalanan niya sa bansang ito. Iba-iba itong ating opinion. Hindi tayo nag-aakusa. May kanya-kanya po tayong sariling paniniwala. Kasi wala pa mang clear na investigasyon patungkol dito. Tayo dito analyze muna. Kasi may pinakita na si Zaldico, meron na ditong 18 ex-Marines, meron nang naglalaglagan, di ba? Siya ngayon, parang bago mangyari ang Judgment Day, aalis muna ako sa bansa. Kasi in case, if mabuking ako, at least wala na ako sa Pilipinas. Parang ganon ang analysis ng iba. Di ba? So, hindi siya pinayagan. So, wala siyang choice. Sabi niya, siguro, ito analysis lang ito Sabi niya siguro, patay ako dito, hindi na talaga ako makaalis sa bansa. Wala na akong mga jet diyan, mga fighter plane jet na pwede kong sasakyan kasi dinala na lahat ni Zaldico. So, ang ginawa dito, magpalabas na lang ako ng video. Mandamay na ako. Mandamay na lang ako. Hindi sa akin galing yung mga corruption na yan. Ang una niyang question ninyo, executive, which is si Bongbong Marcos. Ito. Parang, hindi man direktang tinuro niya si Bongbong Marcos, pero parang gano'n na nga, Executive Twisted and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. Yan ang palabang pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng pagkakadawit niya sa flood control scandal. Ang isyong yan kasi ang idinahilan ng ombudsman kaya hindi natuloy ang pagpuntang Singapore ni Romualdez para sana magpagamot. Pero ang tanong, bakit hinarang ng ombudsman si Romualdez gayong immigration lookout? Bakit hinarang ni Boying Rimulya? Dito pa lang nakapagtataka. Sabihin mo, di ba Don Mar, kaalyado yan si Boying Rimulya at si Martin Romualdez? Di ba? Parang ganun. Siyempre, hindi yan, ito analysis ko ito nagdududa ako, duda lang ito. Hindi yan gagalaw si Rimulya kung walang nag-utos kay Rimulya. I-analyze nyo, hindi yan gagalaw si Rimulya kung walang nag-utos sa kanya. Ang tanong, Don Mar, sino ang nag-utos kay Rimulya? Sino pa? Sino ang nag-utos kay Rimulya? Sinabihan si Rimulya, wag mong yan, siguraduhin mo na ituro natin sa kanya. Ituro natin, si Martin Romualdez ang idiin natin kasi si Zaldico nasa labas na. Paano yan ngayon? Ako yung madidihado ngayon. Si Martin Romualdez. Bantayan nyo yan, huwag nyong palabasin sa bansa na ito. Para at least siya yung i-blame ng taong bayan. I-blame yan, i-blame. Ganun, baka may ganun Sinabihan siguro si Rimulya, ito lang analysis lang. Siguraduhin mo lang, Siguraduhin mo lang. Baka ganun. Ang tanong, Don Mar, sino ba ang nagutos? Sino pa? Sino ang biniblame niya ngayon, di ba? Ang executive. Na dyan galing raw ang nagsimula ang mga budget. Sino nag-utos kay Rimulya?
Walang iba. Sa analysis natin, baka si BBM. Si BBM talaga. Don Mar, bakit naman isinisisi, bakit ituturo ni BBM si Martin Romualdez na pinsan man sila? Ito lang analysis ko, ganyan yan. Kapag ang isang bagay, kapag ang isang kasalanan ay medyo buking na, parang unti-unti nang bumuklat ang bulaklak ng kasalanan. Walang biro ito, analysis ko. Kapag ang isang kasalanan ay unti-unti nang natutuklasan. For example, kayong tatlo ang mastermind dyan, kayo ang nag-usap-usap, ganito yung gagawin natin, bla bla bla, maleta dito, maleta doon, bla bla bla. Kapag mabubulyaso yung ginawa ninyo, ang ending niyan, magtuturuan yan. Siya yung gumawa eh. Wala ko, malinis ako. Ano lang ako? Inutusan lang ako. Ganun yan. Example lang ganyan yan, di ba? Yung mga barkada natin noon, yung meron tayong gagawin na kalokohan. Pagkatapos ng ginawa na kalokohan natin, mabubuking na, nagtuturuan na kung sino ang nagsimula. Siya yun. Siya yung gumawa eh. Nanggaling sa kanya yan. Ganyan yan. Pero itong sa kanila, medyo malaki lang. Yung ating mga barkada noon na naglolokohan, mga maliliit lang yun na bagay eh. Yung mga, alam nyo na, yung mga pasaway na mga bata. Eto, malaki. Kung i-analyze nyo sa mga maliit na bagay at sa mga malalaking mga bagay, ganyan rin yan. Si Saldico yung unang tinuro nila eh. Di si Saldico ang unang nagturo ngayon, binuking. Ngayon, dalawa na lang sila, si BBM at si Martin Romualdez. Ngayon, parang halata na. Nagturuan na naman. Siguro, si BBM, nakapaghalata na, patay ako dito. Kapag hugas kamay itong si Martin Romualdez, hugas kamay rin si Saldico, ang ituturo ngayon ng taong bayan ako, si BBM. Ang sabi ni BBM, hindi ako papayag dito. Remulla, gawan mo yung paraan. Ganyan po ang aking wala na, nabubulyaso na. Noon, silang tatlo kasama sa mga events, kasama. Ngayon, ano nangyari? Nagtuturuan na sila. Yan, pattern. Ganyan po ang pattern ng mga bangag. Yan ang pattern nila. Bulletin order pa lang ang meron at wala pang kasong isinasampa laban sa kongresista. Approved din daw ni House Speaker Bogie D ang travel clearance ni Romualdez na tatagal hanggang May 4 para sa kanyang angioplasty surgery sa Singapore. Sagot niya ni Ombudsman Boying Remulla. Ang tawag ng sakit ni Romualdez, angioplasty. Angioplasty? Marami ang nagsasabi na bakit doon pa sa Singapore na kaya man yan igamot dito sa Pilipinas. Di ba? Doon pa lamang sablay na eh. Di ba? Bakit mo doon pa ipapagamot sa Singapore? Para talagang ipakita mo na mayaman ka? Di ba? So, maraming nagsasabi na, Don Mar, ano yan? Ano lang yan? Ang tawag yan? Alibay lang yan, na doon magpapagamot. Ang ending yan, gagaya rin yan ni Zaldico. We did not respond favorably to the request that he be allowed to leave. Because, magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti ng sabi ang sana naman, dito lang siya magpa-check up. Giit pa ng kampo ni Romualdez, hindi ibig sabihin na may immigration lookout bulletin order ay bawal nang lumabas ng bansa. Kinahaponan, inanunsyo ng ombudsman na humiling na ito sa Sandigan Bayan na maglabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Romualdez. Di ba? Talagang sinigurado si Romualdez na hindi na makalabas. Kung magtatanong kayo sa akin, grabe naman, powerful sila sa administrasyon na ito, pero si Martin Romualdez na yan Martin Romualdez na yan. Hindi pinayagan lumabas. Si Remulla pa ang sino ang nag-utos? Sino ang nag-utos? Hindi yung pinsan niya. Nakitaan daw nila ng probable cause si Romualdez sa mga reklamong plunder, bribery at money laundering dahilan para pagbawalan siyang lumabas ng Pilipinas. Base raw yan sa mga ebidensyang hawak nila sa kanilang preliminary investigation. Bagay na pinalagan ng kongresista. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Tingnan mo ang gesture niya, nagalit siya. Na bakit ganyan kayo, Ombudsman? Dapat sundin nyo ang rule of law. Paano yan? Utos na ng presidente yan. Baka. Kung ano ang utos ni BBM,
gagawin niya ni Rimulya. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. Pero kung mapagbibigyan ang hiling ng Ombudsman na precautionary hold departure order, tuluyan ng ipagbabawal na makalabas ng bansa si Romualdez habang gumugulong ang investigasyon. Si Romualdez ang isa sa mga idinawit ni Zaldico bilang mastermind umano sa 100 billion pesos na budget insertions sa 2025 national budget. Ayon kay Ko, mali-maletang pera ang idineliver umano sa bahay ni Romualdez. Pero muli niya Imagine that one, ha? Siya ang unang nagturo. ang itinanggi. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. Di ba? Hindi po nagsimula ang budget sa House of Representatives o ang Kamara. Nagsimula sa palasyo ni BBM. Ito na yung sinabi ko sa inyo, laglagan moment. Alam niyo, sa totoo lang, hinihintay ko itong mangyari Nangyari na. Git pa ni Romualdez, hindi siya parte ng Bicameral Conference Committee na siyang bumubuo ng final version ng panukala para sa national budget na siyang pinapipirma sa Pangulo. Binanggit din niya sina Ko at nooy Senate President Cheese Escudero. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. Two people were instrumental in making those budget decisions, Cheese Escudero and Zaldico. May patutsada rin si Romualdez kay Navotas Representative Toby Chanco. Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue of Sa pagkakaalam natin kay Toby Chanco, kalyado nila yan, si Toby Chanco. Si Toby Chanco, sa tingin ko, confident siya na binulgar niya na merong mga anomalya. Kasi si Toby Chanco, confident siya kasi wala siyang ginawang masama.